Ihanda na ang inyong mga tiyan dahil siguradong matatakam kayo sa mga putahing ihahain namin sa inyo ngayon, mga food explorers. I would often use sa mga social media posts ko, #bestjobever. Excited na ako kasi ang ganda ng mga drinks natin. Ayan, ready na mga ka-food explorers. Wow! Lasang-lasa ang whiskey shot. Buhay pa! Kailangan natin tiktokan, Chef! Go, Chef! Kaya mo yan! Dahil nga special edition yung ating wrap sa ruleta, medyo tricky yung dish ha. Farm to table. Bagong linggo, bagong food trip destination ang pupuntahan natin, food explorers. Buhay pa! I would often use sa mga social media posts ko, #bestjobever. Excited na ako kasi ang ganda ng mga drinks natin. Ayan, ready na mga ka-food explorers. Ano pang longgan on top. Grabe yung palengke dito, mga kapuso! May elevator! What's up, Alabang? Ihanda na ang inyong mga tiyan dahil siguradong matatakam kayo sa mga putahing ihahain namin sa inyo ngayon, mga food explorers. Wow! Wow! Lasang-lasa ang whiskey shot. Timer starts now! Kailangan natin tiktokan, Chef! Para maubos! Go, Chef! Kaya mo yan! Sayaw! Sayaw! I would often use sa mga social media posts ko, #bestjobever. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit best job ever yung ginagawa ko. Dahil nakaka-encounter tayo ng mga ingredients na hindi ko ma-encounter kung hindi ko ginagawa itong trabaho na to. Isa na dyan, yung ating takla. Apparently, dito sa Bohol, meron silang specific crustacean na lumalaki sa brackish water or yung pag sinabi nating brackish, timpla ito ng tubig tabang at tubig alat. So, more on parang mga lahi ito ng ulang, pero kaibahan sa kanya is, unang-una, yung claw, di hamak na mas mataba. Kasi kadalasan kapag ulang, isang mahabang manipis lang yan, siya parang singlaki ng ulo niya. Tapos, kumpara naman sa crayfish, ang takla, na dito lang yata natin makukuha, is hindi ganun kalaki yung difference ng ulo niya sa kanyang katawan. May mga attributes siya na unique mo lang makikita sa kanilang takla. Ang tanong para sa akin ngayon, sarap din kaya siya? Aside sa takla, endemic variety ng ube na very historic, very connected sa history ng mga Boholanos. So this is the type of ube na dito lang sa Bohol napapalaki. And kung mapapansin natin yung pinaka-difference, kumpara dun sa mga typical na ube na nabibili natin, lalong-lalo na yung pure na ube na kulay, kadalasan yan ube all throughout. Pero ito maganda yung kanyang shading, para siyang may gradient ng kulay na very na matingkad yung kulay sa labas, tapos habang pumapasok sa loob, parang nagla-light yung color niya. So ito yung mga ingredients na pagsasamahin natin at gagawa natin ng ibang approach, but basically playing to the familiar flavors na kinasanayan natin. Kaya gagawa tayo ng sinigang na takla na may ube kalapay. So, kakat lang natin yung ating ube. So, we're just gonna cut it into portion size. Then, we're going to add it doon sa ating pot. Then, lagyan na natin yung iba pa nating sangkap. Nabubuo na natin yung pinaka-base ng ating sinigang. At this point, yung ating ube, effortless na nating na itutusok. Yung ating kutsilyo, wala nang resistance. So, ibig sabihin yan, malambot na. And yung starch na meron doon sa ating ube would give this body doon sa ating sabaw. And dahil nga sa kulay ng ating pinaka-base, yung ating very light shade ng violet, tsaka yung orange shade ng ating kamatis, ito yung nagiging kalalabasan ng sabaw. So not your usual color pag nagsaserve tayo ng sinigang. And at this point, pwede na rin nating ilagay yung ating souring agent. So meron tayo ditong mix ng pampaasim. And of course, yung ating okra. Yung ating sili.
And of course, yung bida nating takla. Season lang din natin to ng fish sauce and finish lang natin ng lime. Solid na to. Pakukuluan lang natin to for siguro mga 5 minutes. Pwede tayo mag-serve. Food Explorers, eto na! Ready nang tikman ang sinigang na takla with ube kinampay. Here in Bohol, when we say takla, pag niluluto siya, very best po siya for na may halong gata. Gata talaga. Kung hindi man sa gata, may tinatawag kami dito na pinauga. Pinauga. Meaning, dried lang siya. Mince lang siya sa oil, garlic, tapos yung takla. Plain lang, tsaka salt. Okay, parang Tapos, salt, pepper pinapapak lang. siya na ano. Okay. So, hindi kadalasang sinaserve ang takla Yes. ng may sabaw? Yes po. Kamayin ko na lang Oo, po. ako, magkakamay Sige ako. po. Para Kasi, may enjoy natin yung takla pag totoo. kinakamay. And for this dish, hindi ko na siya nilagyan ng rice. I mean, for Yeah. this serving. Kasi ayan. May ube na. Ube, oo. Dito lang kayo mag-order and nandito na lahat ng menu. Simple, aesthetic, minimal, and trending na trending ngayon yan online. Mga biyero. So ito, Food Explorers, habang nag-enjoy sila, tip lang din. Kapag gantong bakbakan yung napuntahan ninyo, tapos isa dun sa mga tahong or halaan after maluto, nakasarap pa rin, huwag nyo na siyang piliting buksan at kainin. Nangyari dyan, malamang patay na to nung naluto, kumbaga hindi na siya fresh. So hindi na siya ganon ka-safe. Hindi naman siya laging deadly or anything, but para lang makaiwas sa food poisoning, discard nyo na to. Ito. Ganyan. Yatang ka talaga. Okay. Kaya takpan mo yung tenga mo. Okay. Amateur. Bibili ako ng stand. Paano ba? Sabihin mo, Ayun na. Pakita mo muna siya pa na yan. Etchos lang naman to. Sa dami ng mga coffee shops na nagsusulputan, matindi ang kompetisyon ng mga ito. Bukod sa sarap ng kape at magagandang ambience at aesthetic, labanan din ang mga post sa social media. Kaya naman, iba't ibang pakulo ang naiisip ng mga coffee shop owners para makahatak ng customers. Gaya na lang ng coffee shop na ito sa may Scout Rallo sa Quezon City. Kakaibang experience ang kanilang ibinibigay na susubukan ng isa sa lead stars ng Afternoon Prime series, A Shining Inheritance. Mga ka-Food Explorers, nandito po tayo sa isang napaka-unique na coffee shop. If you guys are coffee lovers, perfect to para sa'yo. Pero pag tinignan ninyo, walang typical windows, pintuan na kung ano, may butas lang sa wall. Yun talaga napaka-unique dito. Dito lang kayo mag-order and nandito na lahat ng menu. Simple, aesthetic, minimal, and trending na trending ngayon yan online. Simulan natin with the tres leches.
Ayan, number 1. And then the Chizu Caramel Macchiato, number 2. At ito naman, masarap to eh, Dirty Matcha, one of my favorites. So tikman natin ang Dirty Matcha nila. Ate, ito po ang number ko, number 7. Here po. Pagtatawagin po, ayan po. Ayan, okay, so ito po ang tatlong order ko. Sige po. Customer number 7. Ayun, 7. Dirty matcha. Dirty Matcha. Ganda. 3 leches. 3 leches. And the last one po is the Chizu Caramel Macchiato. Ayan, so tikman na natin. Let's start it off with the Dirty Matcha. Ako, masarap yung matcha niya. Creamy. Tapos yung kape, ramdam mo din yung cake niya eh. Isa pa nga. At tikman naman natin to, itong macchiato. Yes. Masarap to. Gusto ko to. One of my favorite drinks to. Isa naman, ang 3 leches. Sabi nila, Spanish latte inspired tong 3 leches. This is their attack on the Spanish latte. Ako, one of my favorites din to. Ang sarap. We're very Japanese-inspired. The shop is called Mamonako Kohi. It means no delay. Medyo fast-paced ang buhay sa Tokyo, di ba? Yes. Or even in Osaka. So, mabilisan yung gawa ng coffee. So, even if there's a line outside, kagaya na sabi mo, we try to make it as fast as you can para magkaroon na kagad ng caffeine delivery yung clients namin. Bisitahin niyo na po ang Mamonako Kohi for that nice Japanese experience and of course, very unique siya. Ayan, nako, ready na ako. Attack! Unforgettable Christmas shopping ba ang hanap nyo? Perfect ang Noel Bazaar at the World Trade Center for you. It's giving holiday cheer dahil sa exciting performances by GMA Sparkle artists at iba pang special events dito. And shop till you drop sa GMA Celebrity Auction at sa mga GMA Kapuso Foundation ukay-ukay. Tara na sa World Trade Center on November 22 to December 1. Kita-kits mga kapuso! Sabihin ka. I-toss ko na lang muna lahat. Okay. Pag kailangan, alam mo sa tayo. Yan. Yung Sour kanina. Sour cream. Mustard. Once na nakuha na natin yung consistency. Once na nakuha na natin yung consistency ng sauce na gusto natin, for me, ito yung perfect. Ayan na naman. Gugulo ka na naman eh. Siyempre. Ano to? Beef stroganoff. Ah. Kailangan ba buo? Hindi naman, kahit tikman mo lang. Paano ko hatiin mo ba? Kaya na tinatapos na. Ay, hindi pwedeng punin buo. Kasi nasisira na aluwag ng battery holder ng kanila. Rate mo na lang 1 to 10. Sarap. Parang 10. Malambot yung beef, tapos sakto na yung luto ng pastats. Masarap yung sauce, hindi masyado maalat. Creamy. Hindi.
halo-halo tayo. Ito. Beef stroganoff. Ha? Sarap to ah. Sige ma'am, paglagay. Papahinga ko na siya. Lasa. Paalis ako muna. Hop. Dami pa, wala na. Ha? Marami pa syempre. Basta kainan. Tapos